So, this time, atin hong pag-aaralan ang isang verse na magbibigay challenge sa atin kung ang ating ginagawa ay kalooban ng Diyos. Kailangan natin malaman kung ano ibig sabihin ng haka-haka o tradisyon. Ito ay isang incident sa Biblia na nagsasalita si Jesus Christ kasama yung mga religious leaders. Ito ang magiging supreme guide na tayo ay kumikilos sa tamang kalooban ng Diyos, hindi yung kalooban natin. Tayo manalangin. Father God, i-bless mo lahat ng nakikinig ngayong umagang ito. Ang ating verse for today ay ang Matthew chapter 15 verse 6. Ang sabi ni Jesus Christ ay ganito, "And honor not his father or his mother, he shall be free. Thus you have made the commandment of God of none effect by your tradition." Ay hindi niya igagalang ang kanyang ama at niwalan ninyong kabuluhan ang salita ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi. Isa sa mga commandments ng Lord ay yung tinatawag natin dito sa John chapter 15 verse 10. "If you keep my commandments, you shall abide in my love." Paamo, maingay. "Shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandment, and abide in His love." Kung tinutupad nyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang bibig. Mga kapatid, pag-aralan po nating maigi ito. Pansinin nyo, si Jesus Christ nakipagkita sa mga Pariseo at tinalastas niya doon sa mga tao kasama ang kanyang mga alagad na napakahalaga ng pagtupad ng kautusan niya patungkol sa pag-ibig. Mga kapatid, pag sinabi nating kautusan na sundan ang pinagagawa ni Jesus Christ, lalo na sa larangan ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa sarili, katulad ng pag-ibig sa kapwa. Kung minsan ang tao, for the sake of righteousness and pride, hindi na nasusunod yung pag-ibig. Ang isang example dyan ay yung kultura na hindi tinutulungan ang tatay o ang nanay ng mga anak. Hindi naman sinabi ng Diyos na tayo mga magulang ay maging tamad. Pero consideration-wise, dahil sa edad at employment capacity natin, minsan hindi tayo nabibigyan ng work. Kaya minsan sa Biblia, it is also said, yung sa Ingles, "and honor not his father and mother." Ibig sabihin, ito yung mga anak na suwail sa kanilang magulang. Common yan kahit sa US, alam nyo, nilalagay nila sa home for the aged ang mga anak. Hindi kagaya sa Pilipinas. Americanized na rin yung mga taong nakapaligid. Mostly sila yung tao na ayaw mahalin ang mga magulang. Tinitipid nila ang kanilang mga magulang sa pagmamahal. I'm not saying about material things. Ang pinag-uusapan ko, more than material things. Katulad halimbawa ng
ayaw nilang kasama sa bahay. O kaya kung may sariling maganda na rin yung independent, no? Nakabukod mula sa kanilang parents. Tama yon. What I mean is yung concern nila sa kanilang mga magulang. Na akala nila pag hindi nila tinano yung magulang nila, free na sila porket nakabukod. I'm not saying tayo maging umasa sa ating mga anak na todo-todo. Pero since limited naman ng ibang magulang, bakit hindi mo tulungan ang iyong mga parents? Nagalit si Jesus Christ sa kanila dahil mga religyoso sila pero hindi sila marunong magmahal sa kanilang mga magulang. Ang nakikita lang nila defect. Tama yon. May mga magulang na because of their past sins, nagmamatigas sila, hindi nila pinapansin ang kanilang tatay o ang kanilang mga anak. Nawala na yung tinatawag na love. Nandun na tayo. May mga mali ang magulang. Dala sila ng pagkakamali. Kaya nga may mga anak na anak sa labas, anak sa loob, yung mga ganon, hindi na issue yun. Ang tanong, pinatawad ba natin ang ating mga magulang? But I'm not saying konsinte natin. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ, and honor not his father and mother, he shall be free. Actually, yung salitang honor, dalawa meaning yan sa Bible. Literal, yung pagbibigay galang. Pangalawa, ang meaning niyan, support. Ay, mag-aasawa na ako. Bubukod ako para hindi ko tutulungan ang aking magulang. Para libre na ako. Maraming ganyan na Amerikano, meron sa US, at sa ibang bansa ganyan. Ang family ties kailangan i-preserve natin. Pangalawa, kadalasan ang tao, dahil sa tradisyon, katulad ng mga pista, ay naku, maniwala kayo. Pista ng Diyos, iba. Feasts of the Lord is different from the feast of man. Maraming pista, ibang pinipistahan eh. No offense mga kaibigan. Madaming piyesta, pero hindi itinataas si Lord. Ang tinataas, tao. Ang tinataas, walang masama sana doon. Pero when it comes to the strictest sense, hindi tama. Sabi nga ni Jesus Christ sa John chapter 15 verse 10, if all of you keep my commandments, you shall abide in my love. That is, I have kept my Father's commandments and abide in His love. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay nagsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Napaka-importante po niyan. Kaya kung ating pag-aaral na maigi ang ating verse, ang talagang pakay ni Jesus Christ, hindi yung commandments na walang katapusan. Alam niyo ba ang commandments of the Lord? Hindi lang 10 commandments, 463 sundry laws. O yung tinatawag nating extended law. Hindi naman tayo Hudyo. At walang makakamaster ng commandments kung hindi sa tulong ng Holy Spirit. Natupad mo na ang 10 commandments dahil sa pag-ibig. Pero kung iniibig mo ang Diyos, bakit ka sasamba sa hindi niya kawangis? Ang isang example nito, pakinggan nyo muna yung, bago tayo pumunta doon, yung Mark chapter 7 verse 13 sa aklat ng Marcos. Hindi si Marcos BBM Marcos na taon lang yung pagkatagalog. Mark. Making the word of God non-effect through your tradition, which you have delivered, and many like things
do ye. Ang Word of God, actually, hindi nawawala ng effect. Nawawala ng effect doon sa taong walang faith. Doon sa taong binulag ni Satanas. Parang yata mas powerful si Satanas doon sa salita ng Diyos. Hindi. Meron tayong tinatawag na free will. Ang isa sa binatikos ni Jesus Christ ay yung tradition. For example, okay na mag-live-in, wag na lang ikasal. Tingnan mo ha, para matesting kung okay pa kayo. Maling katwiran nyo mga kapatid. Pag ikaw ay nagdesisyon para ikasal, walang but, walang ifs. Kailangan desidido ka na bago ka palang ikasal. Sabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 3, forbidding to marry, commanding to abstain from meat. Walang masama mag-forbid due to health purpose. Ayan, to abstain from certain food which God has created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. Ulitin ko. 1 Timothy chapter 4 verse 3. Binabawalan ikasal. Inuutusan na umiwas sa mga pagkain na nilikha ng Diyos na dapat tanggapin na may pasasalamat sa kanila na naniniwala at alam ang katotohanan. Ito yung mga last days. Sabi pa rito sa 2 Timothy chapter 3 verse 2, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemous, disobedient to parents, unthankful, unholy. Ang tao sa mga panahon na yon ay umiibig lang sa kanilang mga sarili. Nakita nyo? Matakaw, mayayabang, mapagmalaki, mapag-insulto sa kapwa, matigas ang mga ulo, o suwail sa mga magulang, hindi marunong maging mapagpasalamat, walang kabanalan. Mga kapatid, yan ang example ng mga tao. Banal lang pag nagproprosesyon, may hawak pang Santo Niño. Kurap pala ay. So mga kapatid, pag-isipan natin maigi to. Huwag tayo magpapadaig sa tradisyon. Tapos sasabihin nila, gumagawa sila ng mga bagay na wangis ng tao na napagkakamalan nilang Diyos. Straightforward lang po kung magsalita. Hindi lahat ng nakagisnan o yung tinatawag na tradisyon o sabi-sabi ay laging tama. Kaya sabi nga niya dito, kung babasahin natin ang Matthew 15, chapter 15, maraming hipokrito, huwag tayong hipokrito. Ang pista ng Panginoon sa Biblia ay iba po sa nakagisnan niyong kapistahan. Naintindihan niyo ba? Yan po ang ating verse for today. Ulitin ko, no? Honor not his father or his mother, he shall be free. Maraming nagva-violate dito. Sinasabi nila sila ay Christians, pero hindi sila marunong magpatawad. Maraming ganyan. They call themselves Christian. Minsan sasabihin nila, what you sow shall you reap. Tama yon. Pero you are not God. You have to forgive your father and your mother.
You have to forgive those who have been the part on your life na hindi mo naman kailangan kausapin o konsintihin. But you have to forgive. Marami akong kilala na broken family dahil sa pagkakamali ng mga magulang, hindi nila mapatawad. Hindi nga nila mapatawad. Ngayon, pag hindi nyo pinatawad ang inyong magulang sa kanilang mga mistakes, madadala nyo yan. Meron niyang kadena. Hihilahin ka niyan sa impyerno. Kaya kung ako kayo, sa mga taga-subaybay, you can share this video to them. May mga kilala ako, hindi ko na sasabihin ko sino, talaga ang magulang dapat, dahil sa kanilang mga mali, they reap the consequences. God is not mocked. Whatsoever a man soweth, shall he reap. Galatians, no? Sa Book of Galatians. Ngayon, kung ako kayo mga kapatid, putulin na natin ang ating mga nakagisnan na alam natin wala sa Biblia, hindi pinapractice ng mga apostles, hindi pinapractice ni Jesus Christ. Yung pista na tinutukoy nila sa Biblia ay pista ng Israel. Dalawa yan. May legal feast at merong commemorative feast of the Lord. Ibang-iba ang feast of Israel, feast of the Lord, sa pista na nakagisnan nyo dito sa Pilipinas. Mga kapatid, huwag natin bibigyan ng non-effect ang Biblia. Dahil nasa Biblia ang lahat ng katuruan kung ang ating kinagisnan ay tama o mali. I hope you are blessed. Bye-bye.